umaga sa atong tanan. Good morning. And usa nga pagpapala nga pribileyo nga makapag-share na pod yan na makapagbahagi ng salita ng Dios ngayong umaga. And it was a blessed study dahil po na natin daanan lahat dito sa aklat ng gawa. At ngayong umaga ay magtatapos na po tayo sa aklat ng gawa at panibagong aklat na naman po ang ating titingnan. At pinapanalangin ko kung ano ang next na ating pag-aaralan. And salamat sa Panginoon na tayo po ay nakapag-aral sa aklat ng gawa through the book of Acts, chapter by chapter, verse by verse. At ngayong umaga, para sa mga nagsusulat, wala tayong outline ngayon, pero ibibigay ko po ang outline. Kulang outline kasi po na pressure yung nagta-type every Sunday morning, so I have to stop na lang kasi it's not good to be pressured. So let's open our Bible in Acts chapter 28. Pakibukas po sa kapitulo 28. And the message this morning, it's about preaching, Paul's preaching and teaching with all confidence. Malaga po ito pag tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi dapat na nagbabahagi po tayo na parang wala tayong confidence sa ating sinasabi o sa ating binabahagi. Kung mapapansin po natin si Pablo, palagi siyang nagsasalita, nagbabahagi with confidence. Dahil siya ay may malaking confidence sa kanyang binabahagi ang salita ng Diyos. At ang kanyang confidence din ay nagmumula sa salita ng Diyos. And last time in the story, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay ang iniwanan natin na story, sila po ay na-shipwreck, nasira po ang kanilang boat na kanilang sinasakyan dahil sa storm. At sila po ay napadpad sa isla ng Malta, na kung saan sila ay mag-spend ng 3 buwan sa paghihintay na lumipas muna ang winter season. So pagkalipas ng 3 buwan, saka pa lamang sila babiyahe para sa pag-travel papunta sa Rome. So let's bow our head, let's pray. God, we thank you for this morning where we are gathered together to hear your word, and we thank you so much. Above all, your presence is with us, and thank you, Lord, for your goodness and kindness throughout the week. And we thank you, Lord, sa umagang ito na ang bawat isa ay nagkaisa upang pakinggan ang pinakamahalagang salita sa buong mundo. At ito ang iyong salita, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, nakasama rin namin ang Banal na Espiritu upang mangusap sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Finally, tayo po ay dumating na sa katapusan ng aklat ng gawa. At nais ko lang po na i-recap ng sandali ang ating pinag-aralan sa Book of Acts, chapter 1, ay patungkol po sa commission ng Panginoon na sila ay humayo at ipangaral ang mabuting balita. Si Jesus po, bago pumaitaas, bago ang kanyang ascension, sinabihan niya ang kanyang mga disipulo, ipinangako niya na sila ay magiging mga witness sa Jerusalem, Judea, Samaria at sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit nagsimula po ito sa pananalangin, chapter 2. Bago po sila umayo ay naghintay po sila sa pangako ng Diyos. Nagsimula sila sa pananalangin. So nagsimula ang church sa Pentecost, sa chapter 2. At ang mga mananampalataya, itong mga disipulo ni Jesucristo ay nag-speaking in tongues, nakapagsalita ng mga iba't iba wika na kung saan na maintindihan ng iba't ibang mga dayo sa Jerusalem na may kanya-kanyang mga wika. Chapter 3, dito ay nakita natin kung paano pinagaling ni Peter ang isang lame, at sabi niya, silver and gold wala ko, pero ang mayroon ako sa pangalan ni Jesucristo ay tumayo ka at lumakad. So ang pinakamahalagang kayamanan higit sa lahat ay ang Panginoong Jesucristo. Chapter 4, nakita natin dito ang persecution na kung saan nagsimula. Pero kahit naman persecution, ang mga mananampalataya ay mas lalong lumago, nag-multiply sa bilang, at nagbahagi si Pedro at John. Sila po ay ikinulong, pinagbawalan ng mangaral ng patungkol kay Jesucristo, pero hindi sila na pahinto. In chapter 5, ito ay patungkol kay Ananias at Sapphira na nagsinungaling sa harapan ng Diyos. Akala nila hindi alam ng Diyos sa kanilang pagsisinungaling. At ito din si Peter ay may discernment, at ito ay alam niya sa pamagitan ng
pagpapahayag ng Panginoon sa kanya na ang dalawang mag-asawang ito ay nagsisinungaling. And how amazing it is na ang mga leader, ang mga ginagamit ng Diyos ay may discernment kung tayo ba ay honest o hindi sa harapan ng Diyos. And I experienced it many times. But again, ang Panginoon ay nagbibigay ng chance na maging honest tayo. But sa case ni Ananias at Sapphira, hindi sila naging honest. Nagsinungaling sila sa harapan ng Diyos. So sila ay namatay mismo sa puntong iyon nang sila ay pumunta lumapit kay Peter. Chapter 6, ito po, dito nagsimula na kailangan na may mga leader, na may mga manggagawa sa iglesia at hindi dapat natingnan lang kung ano ang pangangailangan. So nag-set up sila kasi ang priority ng ni Peter at iba pang apostles ay ang mangaral, ministeryo ng salita ng Diyos. May iba't iba po tayong function sa katawan ni Kristo sa simbahan at hindi po tama na tingnan lang ang pangangailangan ng simbahan. Tayo ay nais na gamitin ng Diyos sa gawain na nakikita natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. So nag-appoint sila ng deacons at para sila ang mag-distribute ng pagkain. At isa dito ay si Stephen o sa Tagalog si Esteban. Sa chapter 7, dito ang persecution na nangyari kay unang martir na Kristiyano ay si Esteban, na kung saan siya ay binato sa pangangaral dahil sa pangangaral niya patungkol kay Jesucristo. At ang nasa likod din nito, nag-udyok na patayin si Esteban ay si Pablo. Sa chapter 8, ito'y tungkol kay Felipe at sa isang eunuko, na ang isang eunuko ay nangailangan ng pangunawa sa kanyang binabasa ng kasulatan. And so lined ng Diyos si Felipe o si Philip papunta sa eunuko na ito na mula sa Ethiopia. Itong eunuko ay sa proselyte na kung saan na-convert sa pagka-Hudyo o sa Judaism. And so habang sa daan nagbabasa ng scripture, you remember na ginamit ni God si Felipe para maunawaan ng eunukong ito ang kasulatan na binabasa niya at siya ay na-save at binautismuhan. Chapter 9, ito ay patungkol sa pagkabago sa buhay ni Pablo doon sa daan ng Damasco. Kung naalala nyo, siya ay pinabagsak ng Panginoon at ang kanyang pananaw na akala niya ay tama ay itinama ng Panginoon dahil ang totoo ay mali ang kanyang pananaw. Akala niya na siya ay reliyoso at siya ay sumusunod sa kautusan. Ito ang daan papunta sa kaligtasan. Ngunit itinama siya ng Panginoon doon sa Damascus na kung saan ang inuusig niyang mga Kristiyano ay ganun din ang ginagawa niya sa Panginoong Jesucristo. So, chapter 10, ito ay patungkol kay Pedro at sa mga Gentiles. Sa isang Roman na pinuno na nagngangalang Cornelius, lined si Peter din papunta kay Cornelius upang ma-extend ang kaligtasan sa kanila. Chapter 11, dito ay kinailangan na magpaliwanag ni Pedro sa council, sa mga kapwa Hudyo, sa kanyang ministry sa mga Gentiles dahil ito ay sa kanila hindi sila sumasang-ayon na siya ay pumunta sa mga Gentiles. Ngunit ito po ay nanggaling sa Panginoon na command at ipinaliwanag niya ang mga bagay na nangyari nang pumunta siya sa Gentile na ito kay Cornelius at sa kanyang sambahayan at yung pangitain na nakita niya. Chapter 12, ito ay patungkol kay Santiago na kung saan siya ay ikinulong at pinugutan ng ulo. Siya po ay in-execute. Si Pedro ay ikinulong, ngunit siya ay tinulungan makalaya ng anghel. And chapter 13, ito yung unang missionary journey ni Paul at Barnabas. And so sila ay inihiwalay ng banal na espiritu para sa gawain at sila po ay nangaral sa Antioch, Pisidia. And so nangaral siya doon patungkol kay Jesucristo at inakusahan ng mga Hudyo ng kalapastanganan si Pablo, pero napansin natin kung gaano ganda kung anong impact na nangyari doon sa lugar na ito na kung saan maraming mga hentel
ang sumampalataya. Sa chapter 14, ito pa rin ay unang paglalakbay ni Pablo. Nangaral siya sa Iconium, sa Lystra, at si Paul and Barnabas ay bumalik sa Antioch, Syria, sa home church nila, at doon ibinalita nila ang magagandang bagay na ginawa ng Panginoon among the Gentiles. Chapter 15 sa Jerusalem Council ay doon nagkaroon ng meeting patungkol sa ministry na ginawa ni Pablo at Barnabas sa mga Gentiles, kung paano kumilos ang Panginoon at binago or maraming mga converts, lumapit na mga Gentile sa Panginoon. In chapter 15, ito po ay nang pumunta si Paul sa Derbe at Lystra, may isang disciples na isang young na ang ngalan niya ay Timothy, isang bata, teenager na kung saan siya ay kung saan dinala o sinama ni Pablo sa kanyang paglalakbay. At ito naman si Timothy ay siya po ay voluntaryong sumama upang makatulong sa gawain ng Panginoon. And then sila ay pinagbawalan na mangaral sa Asia ng Banal na Espiritu, at mayroong isang pangitain ng isang lalaki na tinatawag sila papunta sa Macedonia. Sumunod si Pablo at pumunta sila doon sa Macedonia. Sa Philippi na meet niya si Lydia, na isang babae na nagbebenta ng purple na mga tela at dye, and dito din na kung saan binautismuhan, sa chapter nito binautismuhan si Lydia, and then si Paul and Silas ay nakulong sa Philippi dahil sa kinaka-out niya ang isang masamang espiritu sa bata na nanguhula, na kung saan naalala nyo na palagi silang ina-anoid sa daan, pinagsisigawan ng batang ito. Ito ang lingkod ng Diyos, pakinggan nyo siya. But ang intention is to distract Paul sa pangangaral ng mabuting balita. So, kinasa ni Paul, and then nagalit ang mga amo nito, at si Pablo ay nakulong sa Philippi. Ngunit it turns out good na kung saan nagkaroon ng earthquake at may isang jailer na magpapakamatay na, and he asked, how can I save? And Paul led him to Christ, and his family was saved as well. And si Pablo hindi umalis doon ng secret. Yun yung payo, na umalis siya ng secret ng mga Roman soldier, pero hindi siya umalis para to cleanse his reputation na wala siyang ginawang masama. And so chapter 17 is about his second missionary journey, na kung saan pumunta si Pablo at ang kanyang mga kasama sa Corinto. Nangaral doon. In chapter 18 and 19, chapter 19, chapter 19, it's about sa third missionary journey ni Pablo at ng kasama niya. Nagturo sila sa Ephesus. Chapter 20, still third missionary journey. Paul and his companions, bumalik po sila sa Asia Minor. Chapter 21, si Pablo po ay nag-arrive sa Jerusalem. Remember, bago ito binigyan siya ng warning na huwag pumunta sa Jerusalem, dahil pag pumunta siya ay aarestuhin. Siya po ay makakaranas ng persecution. At sa chapter 21, nang dumating siya sa Jerusalem, yun nga po ang nangyari dahil sa false accusation. Chapter 22, nabigyan siya ng defense sa multitudes, na kung saan wala siyang dinalang Gentile sa loob ng temple, at hindi siya nagturo na ang mga Hudyo ay hindi na gawin ang mga ritual na ginagawa nila, o hindi na gawin na kung saan sila ay maging Hudyo. So, Paul defends himself sa mga angry mob, sa mga nagagalit ng mga tao, and preach the gospel to the Gentiles. Chapter 23, iniharap na naman siya sa mga religious leaders. You remember na sinampal siya because sinabi na, wala ka bang galang sa chief priest na ito? And Paul said, I did not know na siya ay isang chief priest o isang religious leader, because the way ng kanilang treatment kay Paul and sa kanilang mga pagsasalita. And then you remember that there was conspiracy na patayin si Pablo, but it did not happen kasi nalaman kagad ang mga plano nila. In chapter 24, ito yung unjust accusation kay Paul ni Tertullius at ng mga Hudyo, na siya po ay isang salot, siya po ay troublemaker daw, at naglilid ng rebellion against sa Rome. So sinabi to before Felix, and nagpaliwanag si Paul sa harapan ni Felix, and then there was opportunity na makarinig si Felix ng mabuting balita, and but then he refused this opportunity, this message na kung saan hindi niya gustong
ma-convert siya sa pagiging Kristiyano. Hindi niya gustong tanggapin ang Panginoon. So, until na pinalitan siya, ang governor ay iba na at si Festus na ang naging governor. And then, iniharap na naman si Paul kay Festus. And then, he was walang makitang mali or innocent si Paul. And then, iniharap siya chapter 26 kay King Agrippa. And still innocent si Pablo. And you remember, sabi ni King Agrippa, kung wala nag-apila si Pablo, kung hindi nag-apila si Pablo na pumunta sa Rome na umarap kay Caesar, mapapalaya na sana si Pablo. And then chapter 27, nag-travel na sila, and then nagkaroon ng shipwreck, na padpad sila sa isla ng Malta, and then you remember na even though nagkaroon ng mga circumstances, but then God still used Paul in this place. Kahit sa boat, ay ginagamit na ng Panginoon si Pablo sa mga tao doon sa boat, and until napadpad sila sa isla ng Malta, na kung saan maraming mga masakit ang pinagaling ni Paul. But here, mapapansin natin yung mga suffering na pinagdaanan ni Pablo sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. At kung maraming mga Kristiyano, maraming mga tao na ayaw pagdaanan ang suffering. So, but then si Paul, he obeyed God despite of the circumstances. In fact, sinabi niya sa 2 Corinthians chapter 11, verse 24. 2 Corinthians chapter 11, verse 24. From the Jews, 5 times I received 40 stripes minus 1. Nakaranas siya sa latigo. Nakaranas siya na siya ay latiguhin. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. 3 beses siya nakaranas ng shipwreck. A night and a day I have been in the deep. In journeys often in perils of waters, in perils of robbers, in perils of my own countrymen, in perils of the Gentiles, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren, in weariness and toil, in sleeplessness often, in hunger and thirst, in fasting often, in cold and nakedness. Nakaranas ako ng gutom, walang tulog, nakaranas ako ng gulpi mula sa mga tao, linatigo ako. Paul went through that suffering. And despite of the suffering na kanyang naranasan, nagpatuloy siya na magsunod sa Panginoon. And that's the example na nais ng Diyos na tularan po natin. Na hindi ang suffering ang nagpapahinto sa atin sa pagsunod sa Panginoon. Kundi nagpapatuloy tayo despite of the suffering. Importante na marinig natin ito because there are people na ang mga suffering sa buhay ay pinapahintulutan na makapagpahinto sa kanila sa pagsunod sa Panginoon. So, we saw the example here through sa buhay ni Pablo that it's not the suffering that will stop him sa pagsunod sa Panginoon. Despite of this, nagpatuloy siya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. And now, dadako tayo sa katapusan ng aklat na ito. In verse 11, we will pick up verse 11. After 3 months, we sailed in Alexandrian ship whose figurehead was the twin brothers which had wintered at the island. Ito po na figurehead na ang ulo, kambal, ito po ay tinatawag nila, ito po ay patron god. Alam po natin ito dahil may iba't ibang kinikilalang God. Even today, ang God na nagbibigay ng masaganang ani, ang God na nagbibigay ng God ng mga bata, o God ng kaligayahan. I don't know kung ano pa ito, yung mga God na mayroon iba't ibang God or hindi God na capital G, kundi small g. Ito po ay God na nagbibigay po ng magandang panahon, favorable na panahon sa kanila. Pero they were deceived. Those who don't know Christ, don't know God, they are deceived. Because the Bible says na ang source ng lahat ng mabubuting bagay ay hindi po nagbumula sa iba, kundi nagbumula lamang sa isa, kundi sa Diyos. Is the source of all good things. And we cannot say na
ito ang Diyos na masaganang ani, ito ang Diyos na nagbibigay ng magandang bunga. So, kailangan tayong lumapit sa Kanya. Remember na isa lang ang gumawa ng langit at lupa at isa lang ang source ng mabubuting bagay. We cannot create our own God. So, they were deceived, and many people are deceived as well today. They worship different gods. Na samantalang isa lang naman ang source ng mabubuting bagay. Ang totoong Diyos na lumikha ng langit at lupa. So, it was not this God that gave them favor para maging magandang panahon, but it was God na nasa langit, nang gumawa ng lahat ng bagay. And then they arrived po sa Italy, verse 12, and landing at Syracuse, we stayed 3 days. From there, we circled round and reached Rhegium. And after 1 day, the south wind blew, and the next day we came to Puteoli. Italy po ito, at mapapansin nyo sa salita pa lamang, Italian na salita, Puteoli. Verse 14, where we found brethren and were invited to stay with them 7 days, and so we went toward Rome. Ito po yung una na nais kong mapansin ninyo. In Paul's preaching and teaching with all confidence, number one, what we see dito is the place. So, what is the significance of this place? Rome. God's will has placed Paul in that place. Naniniwala po ba kayo? Totoo po ba? Inilagay kalooban ng Diyos na si Pablo ay mapunta sa lugar na ito. You remember na sinabi ni Pablo, ulitin ko po, na ikaw, Pablo, ay mapupunta sa Rome at ipapangaral mo ang mabuting balita. So God's word is fulfilled o hindi po natupad? Natupad po ang salita ng Diyos. Though, na may mga circumstances on the way sa pagbibiyay nila papunta sa Rome, pero sabi ng Panginoon, mapupunta ka sa Rome at mangangaral ka ng mabuting balita. So, kung ano ang sinabi ng Diyos, yun ay matutupad. Despite sa mga circumstansya, sa mga difficulties na pagdadaanan ni Pablo, mangyayari pa rin ang sinabi ng Diyos. So finally, Paul made it na nakarating sa capital ng Roma, sa imperyo ng Roma, and God has a reason kung bakit napunta siya sa lugar na ito. And I believe the same thing, God has a reason kung bakit nandito po kayo sa mundong ito. Kung bakit ka nandito. God has a reason kung bakit ka nakakilala sa Panginoon. God has a reason why God has placed you in this place sa church. Bakit ka nandito. God has a reason kung bakit ilinagay ka sa bahay mo at yan ang mga kasama mo sa bahay. Yan ang naging pamilya mo. And God has a reason kung bakit na-save ka. Or God has a reason wherever you are, kung saan ka man nakatira, God has a reason kung bakit nandiyan ka sa place na yan. And despite of obstacles, despite na may mga struggles, God wants you to do a job. Right? Gagawin ka para sa Panginoon. God wants you a job. Linagay ka kung saan ka naroroon, na lugar, saan man ang position mo. Because by purpose ang Diyos, mayroon kang gagawin para sa Kanya. You remember po, na may gagawin ka para sa Kanya. And it's obvious kung anong dapat mong gawin para sa Panginoon. But what's important, ang importante na tanong is, ginagawa po ba natin ang job natin na alam natin na dapat nating gawin para sa Panginoon? Well, kay Pablo, alam niya kung bakit nandito siya sa Rome at we saw his obedience. Ginawa niya ang kanyang job para sa Panginoon, ang command ng Panginoon. And so in verse 15 and 16, though he was in house arrest, siya po ay hindi mapipigilan sa pagtupad o pagsunod sa Panginoon. Verse 15 and 16, sabi po dito, and from there, when the brethren heard about us, they came to meet us as far as Appii, Forum, and 3 inns. When Paul saw them, he thanked God and took courage. Now, when he came to Rome, the centurion delivered the prisoners to the captain of the guard, but Paul was permitted to dwell by himself with the soldiers.
soldier who guarded him. So, unang bagay, I already mentioned na para po tayo ay makapagbahagi ng salita ng Diyos with all confidence, you remember na it is God's will kung bakit nandiyan ka. And God has a reason kung bakit ilinagay ka sa place na kung nasaan ka man. And whenever that I stand in the pulpit, I need to remember po na God has placed me in this place because it is His will and there is reason kung bakit ilinagay niya ako dito and that is to deliver His word, ibahagi ang kanyang salita. And the same sa inyo rin po, sa inyong lugar, may mga tao na inilagay sa inyong harapan, may mga tao na malakas ang impluwensya niyo siguro. God has placed you in that place para sila po ay bahagian ng salita ng Diyos. So in verse 15, nabasa po natin na siya po ay nasa house arrest at naghihintay siya ng 2 years. Nasa bahay lang po siya, nagre-renta siya at nakakapagrenta siya ng bahay because sa tulong din ng mga kapatiran na bumibisita sa kanya. Nagbibigay ng donation, nagbibigay ng tulong para sa renta ng kanyang bahay. Pag ikaw ay magrenta ng bahay, hindi sagutin ito ng pamahalaan ng Roma na rentahan ng bahay, ikaw ang magre-renta ng sarili mong bahay. So nasa house arrest siya. Alam natin kung anong house arrest kasi nangyayari ito sa mga may matataas na posisyon sa gobyerno na napapanood natin sa TV. And fortunately, siya po ay bibigyan ng freedom habang nandiyan siya na maaari siyang tumanggap ng as many as he wants na mga bisita and makapagpapangaral siya pa rin ng mabuting balita kahit na siya po ay house arrest. And kapag ikaw po ay palaging pagkasama mo si Pablo, ang palaging maririnig niyo po na usapan palagi is about Jesus. It's about Jesus. Palaging maririnig niyo patungkol kay Jesus pagkasama niyo si Pablo. And he even preached the gospel sa mga gwardiya, sa mga security na nagbabantay sa kanya. And again, if you were anywhere near with Paul, palagi mong maririnig sa kanya ang patungkol kay Jesus. And sabi nga niya sa Philippians chapter 1 verse 12 to 18 na nangyari sa akin na hindi maganda, actually it turns out good dahil ang mga guards, yung mga nagbabantay, even yung mga sa palace guards ay nakakilala or nabahagian ng salita ng Diyos. Verse 17, and it came to pass after 3 days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them, men and brethren, though I have done nothing against our people or the custom of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, who when they had examined me, wanted to let me go because there was no cause for putting me to death. But when the Jews spoke against it, was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation. For this reason, therefore, I have called for you to see you and speak with you, because for the hope of Israel, I am bound with this chain. So, now, notice with me ang hope of Israel. When Paul told them about sa word na hope of Israel, the Jews knows about kung ano ang hope of Israel. Dahil they heard and they know na ang mga Kristiyano na naniniwala na ang Messiah ay si Hesus Kristo. Ang pag-asa ng Israel ay si Hesus Kristo. Alam nila na ang tinutukoy ni Pablo ay si Jesus, and it's the same hope na mayroon ka. The only hope that you have ay ang Panginoong Hesus Kristo. At ang tanging pag-asa lamang ng pabagsak ng mundong ito ay ang Panginoong Jesus. Na kailangan nilang makakilala sa Panginoong Jesus. Verse 21. Then they said to him, we neither receive letters from Judea concerning you, nor have any of the brethren who came reported or spoken any evil of you. But we desire to hear from you what you think. For concerning this sect, we know that it is spoken against everywhere. So when they had appointed him a day, many came to him at his lodging, to whom he explained and solemnly testified of the kingdom of God, persuading them concerning Jesus for both the law of Moses and the prophets from morning till evening. And some were persuaded by the things which were spoken, and some disbelieved. So when they did not agree among themselves, they departed after Paul
Paul had said one word. The Holy Spirit spoke rightly through Isaiah the prophet to our father, saying, "Go to these people and say, hearing you will hear, and shall not understand, and seeing you will see, and not perceive, for the hearts of these people have grown dull. Their ears are hard of hearing, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes, and hear with their ears, lest they should understand with their hearts, and turn so that I should heal them. Therefore, let it be known to you that the salvation of God has been sent to the Gentiles, and they will hear it." Pamilyar na salita po ito, yung sinabi ni Pablo, because ito din ang sinabi ni Jesus sa mga religious leaders. Doon na nakakarinig sila ng salita ng Diyos, hindi nila naiintindihan. Doon nakikita nila, pero hindi nila naunawaan pa rin, dahil ang problema sa kanila ay ang kanilang puso, ang kanilang heart. That the same today. There are many people na ilang beses na nakakarinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi nila naiintindihan. Bakit? Dahil ang problema nila ay ang totoong problema ay ang puso na sarado makinig at sumunod sa Panginoong Hesus. Kaya hindi mo talaga maiintindihan ang kalooban ng salita ng Diyos. So, there are many people that same like sa mga religious leader, labas-pasok ang salita ng Diyos sa tenga. Because they don't want to accept. Their hearts are hard. Matigas talaga. Kaya, ang nangyayari is, hanggang lang sa pakikinig talaga sila. At mas malala pa, hindi nila naiintindihan. Bakit? Dahil ang problema, mapurol ang kanilang puso. Ano ibig sabihin ng mapurol? Ibig sabihin na hindi nila gustong sundin, tanggapin ang salita ng Diyos. So, I hope hindi po tayo ganito, kagaya ng mga religious leader. Maraming mga religyoso, kagaya ng mga religious leader nito. They are just in head knowledge. But when it comes to heart, never na binigay nila ang kanilang heart buong buo sa Panginoon. That's why one day, maraming mga tao na sasabihin ng Panginoon, lumayo ka, hindi kita kilala. Alam nila ang salita ng Diyos, nakarinig sila. In fact, nangangaral pa nga, ang iba nagpapalayas ng demonyo. Pero never na binigay nila ang kanilang puso sa Panginoon. Hanggang lamang sa pagiging religyoso. Sa simbahan, pagiging religyoso lamang, doon lang sila banda. Pero sa relasyon, wala relasyon sa Panginoon. Maraming mga tao merong reliyon, religyoso, pero wala totoong relasyon. May mga taong walang totoong relasyon sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na pumapasok ka ng simbahan, hindi ibig sabihin na nagbabasa ka ng Bible, hindi ibig sabihin na nakakarinig ka ng salita ng Diyos, ay langit ka na. Kasi kung babasihan natin, kung ganun ang pananaw natin, mas sana itong mga religious leaders, sila sana mas ligtas kung ganito ang pananaw. Pero hindi po. Hindi basihan na labas-pasok ka sa simbahan, religyoso ka, alam mo ang salita ng Diyos, ligtas ka na. Dahil ang totoong ligtas ay ang mga may relasyon sa Panginoon, ang ibinigay ang kanilang puso sa Panginoon ng buong buo. So, hindi sila nakakaintindi, hindi nila naunawaan ang salita ng Diyos dahil ayaw naman nilang sundin at tanggapin ang salita ng Diyos. Kaya hindi talaga nila maunawaan. So, dito sa binasa natin, mapapansin natin na nagsalita si Pablo sa mga Hudyo dahil sa may mga ayaw tumanggap. May mga tumanggap at may mga ayaw tumanggap. So, mayroong pagtatalo-talo. At mayroon talagang problema kung tayo po ay ayaw tumanggap at sumunod o makinig sa salita ng Diyos. So, verse 28, mapapansin po natin dito na sabi na si Pablo na ang kaligtasan, ipinadala siya sa mga Hentel para ipadala o ipangaral ang kaligtasan o para maligtas din ang mga Gentiles. Dito na nagkaroon ng paghihiwalay ang mga Hudyo. Divide na sila. Ito na yung turning point na kung saan nag-divide na ang mga Hudyo kasi ayaw nga nilang tanggapin ang katotohanan na ang kaligtasan ay na-extend sa mga Gentiles. And then in verse 29, it says, "And when he had said these words, the Jews departed and had a great dispute among themselves." Actually, sa ibang mga translation ng Bible, wala po itong verse 29. Bakit po?
dahil po sa isa sa mga hindi ko consider na Old Greek manuscript, hindi po nakalagay ang verse 29. Pero hindi naman dito major problem dahil inulit lang po kung ano ang sinabi sa previous na versikulo, sa verse 28. So, again, kung ano ang nangyari. So, hindi to major na issue. So, now, in verse 30 and 31, it says, preaching the kingdom of God and verse 30, then Paul dwelt 2 whole years in his own rented house and received all who came to him, preaching the kingdom of God and teaching the things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no one forbidding him. So, dito po si Pablo ay nangaral ng kaharian ng Diyos at patungkol kay Jesus, nagturo patungkol kay Jesus at walang nagbabawal sa kanya. Siya po ay hindi hinahadlangan o pinapahinto. So, number 2, nais ko pong ibalik. Bago ito, ang kanina, if you will notice in verse 17, ginather ni Pablo ang mga, it is always his custom na palaging na mangaral siya palagi una sa mga Hudyo bago sa mga Gentiles. So dito, ginather niya ang mga Hudyo para magpaliwanag at the same time, ipangaral ang mabuting balitas. You notice na minention niya ang hope ng Israel. Walang iba, tumutukoy ito kay Jesus Christ. So ginather niya yung mga local na leaders sa Rome para makipagkita sa kanya. And as always, palagi kay Paul, ang palaging goal niya sa conversation is to share about Jesus. Walang conversation si Paul na hindi niya palagi sinisingit si Jesus. And he sought to convince the Jews and met with him that Jesus and told them that Jesus is the Messiah na ang tinutukoy sa kasulatan. So, number 3, preaching and teaching. When you preach and teach, aside sa place, saan ka man naroon ngayon, God has a reason, God has a job for you. People. You cannot preach and teach without people. Aside lang po sa Miyerkules. You know, I teach Bible study online na lang and hoping that there's someone would listen to that Bible study. But in church, there's no one who are attending every Wednesday for Bible study because we're used, or all of you maybe na nakasanayan just Sunday, but fellowship is not just for Sunday. Fellowship is consistent palagi. In fact, sa Book of Acts, halos araw-araw sila nag-meet sa fellowship. For us, twice a week, Wednesday and Sunday. Pero sa muli po, yung pangalawang punto dito is, he gathered the people, mga Hudyo. Preaching and teaching with all confidence, it's about people. Na kailangan na may mga tao that we minister dahil yun po ang pagkakataon. It is an opportunity ito pag may mga tao po palagi na binabahagian natin ng salita ng Diyos. Opportunity po yun, pagkakataon. And I believe na may mga tao po na dinadala sa atin ng Panginoon sa harapan natin. May mga tao na nakakausap natin. It's an opportunity. And it's so important po na we talk about them. We talk about Jesus sa kanila. Kasi kung hindi po, namimiss mong opportunity para may gawin para sa Panginoon. And hindi po nag-spread, nag-multiply ang tao sa simbahan by just prayer. God is using those who are praying, ang mga nananalangin, to reach out people para ang tao ay lumapit sa Panginoon at makakilala sa Panginoon. We cannot say na manalangin lang tayo, na madagdagan tayo sa simbahan, and you are not willing to be used by God. Gamitin ng Panginoon at lampasan palagi ang opportunity na ibinibigay sa iyo ng Panginoon to share about Jesus sa iyong kaibigan, sa iyong madi, sa imong kapitbahay, sa imong sangkay, sa imong padi. Kung sino man ito, siya nga pulano nga gindara sa imong atubangan. Pero may oportunidad. Pero ang pangutana, nano ay imong gimbubuhat sa oportunidad nga gintutugot sa imo sa Ginoo. So number 1, kung ang pag-preach, ang pagtutno, pag-share sa may tungod kan Jesus, na may kumpiyansa inumdumi nga ang Ginoo nagbutang sa imo siton nga lugar, kay may
hirimuon ka para sa iya. May gagawin ka para sa kanya. Pangalawa ay yung pagkakataon na kung saan may mga tao na tinitipon ng Diyos upang sila ay makarinig ng mabuting balita. Ang problema, pag nakaharap na tayo sa tao, nanginginig yung tuhod natin minsan, o siguro yung bibig natin hindi na maayos na makapagbahagi dahil pinapangunahan tayo ng hiya o takot. It's either nahihiya o natatakot. So, mahalaga po na ang mga bawat pagkakataon ay hindi po natin na lampasan, kundi grab natin i-take advantage ng pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon. And so now in verse 30 and 31, ang mapapansin natin dito ay hindi po ito finished book. Ang sinabi lang po dito is preaching the kingdom of God and teaching the things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no one forbidding him. So what happened kay Paul pagkatapos na siya ay napunta sa Rome? Kasi ang katapusan lang dito na versikulo ay nangaral, nagpatuloy siya pangaral at pagtuturo. So ano na nangyari sa kaso ni Paul? Pinaniniwalaan po ng church tradition, ng mga sinaunang mga Kristiyano, na si Pablo po ay nagkaroon din ng pagkakataon na maharap kay Caesar upang ipresenta ang kanyang kaso. But ang nangyari po ay siya po ay pinalaya. Pinalaya po siya dahil siya ay hindi na patunayang nakagawa ng paglabag. Siya po ay inosente. And siya po ay pinalaya mula sa kustudiya ng Roma, mula sa pagiging house arrest. And then siya po ay nagpatuloy sa pangangaral ng mabuting balita sa kanyang ika-4 na paglalakbay, 4th missionary journey in AD 63. Siya po ay pinaniniwala na naglakbay papuntang west sa area po ng Espanya at nangaral ng mabuting balita. At naglakbay na naman papuntang east at siya po ay naglingkod kasama mga iglesia sa Aegean area. At in AD 67 or late AD 68, siya po ay inaresto ng isang crazy na emperor. Siya po ay may problema sa pag-iisip dahil pinasunog niya ang kabahayan, lahat ng bahay sa Roma, at ipinaratang niya sa mga Kristiyano na ang mga Kristiyano ang nagsimula ng problemang ito. Ginawang lampara ang mga Kristiyano sa gabi sa pamagitan ng pagsusunog sa kanila ng buhay. May problema siya sa kanyang pag-iisip. Talagang hindi tama ang pag-iisip ng taong ito. And so, nakaharap ni Paul, si Nero, inaresto siya, kinulong, at in-execute na sa panahon ni Emperor Nero. Sa panahon ito, siya po ay, it is believed na pinugutan ng ulo. So, it was during his pangalawang imprisonment. He was in chains, hindi na house arrest. Nandoon na siya sa hindi magandang kulungan and nakakadena. And then Paul wrote this letter. Nandoon siya nakakadena at alam na niya na siya ay mamamatay na. And he wrote this 2 Timothy para sa kanyang minamahal na protege na si Timothy, young pastor. 2 Timothy chapter 4 verses 6 to 8. Sabi niya po, malapit na siyang mamatay, malapit na ang kanyang kamatayan. Sabi niya, 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. Malapit na akong umalis. Malapit na akong umalis sa mundong ito. Sabi niya, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved his appearing. Sabi niya, I have fought a good fight. I finished the race. And my hope and prayer na sana lahat po tayo ganito sa mga huling hininga, sa mga huling sandali ng ating buhay. Walang pagsisisi. Walang pagsasalita ng pagsisisi. Kundi tayo po
ay nagagalak kahit sa sandali ng buhay natin dahil hindi na sayang ang buhay natin. Pinahintulutan natin ng Diyos na gamitin ang buhay natin. I have fought a good fight. I've finished the race. Maraming mga dalawang klase ng mga tao ang sa huling mga sandali ng kanilang buhay ang naisip nila. Una, pagsisisi sa mga nakaraang buhay nila. Sa mga nasayang na mga oras at panahon. Pagsisisi. Pangalawa, ang pangalawang bagay ay walang pinagsisihan kasi pinagamit nila ang kanilang buhay nang walang pag-aalinlangan. Hindi na sayang ang kanilang buhay. So, I pray nga similar din ang buhay natin kay Paul. And back sa ating text, Acts chapter 28, mapapansin nyo sa verse 31, preaching the kingdom of God and teaching the things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no one forbidding Him. Kanina, when the Lord is calling you to share the gospel, preach the kingdom of God, at sabihin ng patungkol kay Jesus, and you cannot say na hindi ko yung calling because tayo po ay tinawag talaga lahat ng Kristiyano na sabihin ang patungkol kay Jesus at ipangaral ang mabuting balita. Una, dadalhin ka sa isang place. Sa place because nais niyang gamitin ka sa lugar na iyan, kung saan ka man ngayon, o ano man yung posisyon mo. Pangalawa, sa mga tao na kailangan na makarinig ng salita ng Diyos. Pangatlo, promotion. I-promote mo ang kaharian ng Diyos at si Jesucristo sa kanilang buhay. Marami mga advertisement na mga tao na iba-ibang pinopromote sa buhay. O sasabihin na, ito, gawin mo ito kasi proven and tested na experiencehan ko na sa buhay ko. Ito ang gusto kong ipayo sa iyo dahil naranasan ko na ito sa buhay ko. Pero para sa ating mga Kristiyano, wala tayong pinopromote, kundi ang kaharian ng Diyos at si Jesucristo lamang po. At yun dapat yung palaging goal natin sa buhay natin, is to promote God's kingdom at to promote Jesus. That is our mission. Kung ito yung mission ni Paul, ito din po yung mission natin. At sabi po, wala pong nagbabawal sa kanya. Unstoppable si Paul when it comes to promoting God's kingdom and talking or telling people about Jesus sa pagbabahagi patungkol kay Jesus. Don't you know po mga Kristiyano, that's your mission also sa buhay, is to promote God's kingdom, i-promote po si Jesus sa ibang tao. That's your actually mission and responsibility. Nang nakakilala po tayo sa Panginoon, that is our mission and responsibility. I-promote ang kaharian ng Diyos, i-promote si Jesucristo sa buhay ng ibang tao. Because we know that He is proven and tested din sa ating buhay. Every Christian has a mission and responsibility, and that is to promote God's kingdom and to promote Jesus. In fact, nais ko pong ipalala sa inyo ang Great Commission. Sabi niya, go. Go. Hindi niya sinabi na just to sit and listen. Sabi niya, go. Share the gospel and make disciples. May mga tao, people, when it comes to make disciples, may mga tao. We go to a place, we reach out people. Thirdly, we promote God's kingdom and Jesus to them. Yan po ang mission natin na responsibility. Whether you are in the school, Pastor, hindi ako pwede mag-mission, wala akong financial. You have mission sa paaralan, you have mission in your house. Those people that nga wala pa musunod sa Ginoo, wala pa nakakilala sa Ginoo, wala pa kumarawas sa Ginoo, that's your mission. They are your mission and responsibility. In the book of Acts, di ba, Jesus said sa katapusan ng Matthew, even sa Mark, sa Gospel, go and make disciples. Go into all nations and make disciples. Did the disciples obey God? Nagtuman ba sila? Yes, we saw that throughout the book of Acts. Ang application sa pulong ni Jesus, go and make disciples. That is all about sa book of Acts. Go, reach out, go to a place. God will bring you sa usang lugar o sa usang posisyon, wherever you are, because may rason, kaya naada kasi itong nadapit, diri ka adas itong na lugar para kitungod na naman akong balay, asya malang katuyuanan. No, as a Christian, ada kasi itong na lugar because may daka mission and responsibility para sa Ginoo.
gidara ka sa mga tao. Maliban sa place nga kung di ka gimbutang sa Ginoo, gindara ka sa mga tao. And God brought people sa imo tubangan, may mga tao nga may daka siguro influensya, may mga tao nga kilala nimo na nakikipaghampang sa imo because there is opportunity na para i-promote mo si Jesus sa ira. But the sad thing is, nakakalungkot po, malaki ang gawain, harvest is plentiful, pero konti lang po ang nagboboluntaryo at nag-obey sa mission at responsibilidad sa Great Commission, ang gumagawa sa Great Commission para sa Panginoon. Konti lang. And you say, Pastor, ipag-pray lang natin. Pero, nais ng Diyos na ikaw ang maging kasagutan din sa prayer, na gamitin ka sa isang lugar, sa tao, para i-promote si Jesus sa kanilang buhay. We promote Jesus sa kanila dahil we know nga ang pag-asa lang sa kanilang buhay, sa mga pamilya na broken. I experience noon po, broken po ang family ko. Palaging may kaguluhan sa bahay kasi ang tatay ko may bisyo, palaging may away. Nakaranas po ako ng broken family. Pero I said, Lord, susunod ako sa iyo. Priority ko sumunod sa iyo. Ikaw na bahala mag-fix sa pamilya ko. Sinagot ng Panginoon. Binigay niya ang kanyang favor. Because nakita nila kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay ko. And I am promoting also the God that I serve sa kanila. Pinopromote ko sa aking pamilya dahil proven and tested ang Diyos na pinaglilingkuran ko. But the question is, are you promoting Jesus sa mga tao sa buhay na dinadala sa buhay mo, dinadala ng Panginoon sa bahay, sa paaralan? Importante po na i-apply natin because that is all about the book of Acts. Isinapabuhay nila, ginawa nila, sumunod sila sa utos ng Panginoon to go, make disciples, people, go, ibig sabihin sa place, make disciples, mga tao, dalhin sa Panginoon, and to promote, again, pabalik-balik, thirdly, to promote God's kingdom and Jesus Christ. God, in conclusion, let me remind you mga kapatid, and I know, alam nyo na po ito, but again, you will not understand God's will for your life if you will not obey. Hindi mo maintindihan ang salita ng Diyos kung walang application. God's command sa lahat ng mga Kristiyano is to go and then make disciples, dalhin sa Panginoon, place, people, promote Jesus to others. And the Lord led us sa mga lugar, sa mga tao na kung saan pwede natin i-promote si Jesus, ang kaharian ng Diyos. And it's important na i-take advantage natin ng pagkakataon na ibahagi po ang mabuting balita tungkol kay Jesus with all confidence. See, the other problem kung bakit hindi nag-share ang iba is because they don't have confidence. They have confidence sa salita ng Diyos, but they don't have confidence na ibahagi sa ibang tao. Tama ba? Parang hindi po balance yun, hindi po tama. When you have confidence sa salita ng Diyos, you will have confidence. Hindi ka mahiya, matatakot na ibahagi po ang salita ng Diyos. It will not happen. I know it will not happen sa buhay po ninyo unless na ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa inyo. Ang banal na Espiritu ang nag-ahari po sa buhay natin. Dahil kung hindi ang banal na Espiritu ang nag-ahari po sa ating buhay, then mamumuhay pa rin tayo sa buhay na hindi sumusunod sa Panginoon. Panalangin ko po na ang buhay natin ay pangunahan ng banal na Espiritu, siyang masunod sa ating buhay.